So guys, what do successful men have in common? Ito yung insanity and courage to take risks. Kapag hindi ka baliw sa ginagawa mo, kung hindi mo kaya irolyo yung dice, then you're not gonna go far in life. Sa tingin mo, bakit yung mga A students, yung mga top students, talo sila ng mga C students most of the time when it comes to the business world? It's because yung mga C students na mga pasaway, mga bully, mga sakit sa ulo ng magulang, sila yung mga risk takers. Hindi sila natatakot gumawa ng kagaguhan kasi ganun na yung mindset nila eh. Kumbaga mas mataas yung risk tolerance nila kaysa dun sa A students na sobrang talino nila. All they ever do is study and follow the rules. Tandaan nyo, sa business world, it takes guts and high risk tolerance para mag-succeed. Hindi siya patalinuhan eh. Hindi mo kailangan ng talino eh. Actually, irrelevant ang talino when it comes to business world. Para sa akin, mas lamang ang creativity, diskarte, tsaka high risk tolerance. And most of the time, yung mga C students yung nagpo-possess ng mga ganyang qualities. Pero hindi ko sinasabing lahat ng C students magsasucceed sa larangan ng business ha. Karamihan sa kanila, they end up in jail or they end up dead. Kasi hindi nila madirect yung energy na yun. Kaya napupunta sa masama. If kaya mong ma-channel yung energy na yun into focusing on one thing, working on a project, on a business, sure ako, you'll go far in life. Pero kung hindi mo kaya ma-direct yung energy na yun, of course, you'll end up in a bad place. Pero it's usually the C students that succeed in life. Look at this view. Hindi ko naman may imagine na makakapagtrabaho ako dito kasi, I mean, 5 years ago, I was in a different place. And I was always the C student. Ako yung pasaway, hindi ako sumusunod sa rules. I can't remember how many times na ako na-guidance na office dahil sa mga kagaguhan ko and ilang beses ako sinagip ng nanay ko from getting kicked out. I'll tell you a story. Buong buhay ko, sakit ako sa ulo ng magulang ko. Ever since elementary, no, na ako na yung sakit sa ulo, pinakapasaway. Pero at the same time kasi, yung mga traits na yun, na-channel ko yun growing up. Na habang lumalaki kasi ako, nakikita ko yung mga kalaro ko na mga kasama ko, it's either nahuhuli sila because of drugs, natotokhang sila, namamatay sila, or naliligaw sila ng landas. Yun lang yung pinatunguhan nila eh. And habang lumalaki ako, ganun yung mga naging kaibigan ko. Nakita ko sila in front of my eyes. Namatay, nakulong, nasiraan ng isip, nabaliw. So nagkaroon ako ng awareness at a very young age na ayokong matulad sa mga ganito. Ayokong mag-end up sa gang, ma-affiliate sa kung anumang illegal na bagay. Gusto ko ayusin yung buhay ko. Pero sobrang hirap akong ayusin yun kasi ganun yung environment na kinalakihan ko eh. So, pinilit ko talagang ayusin kung ano yung setup ng buhay ko ngayon. So, to cut the story short, 2020 pandemic, nag-drop out na ako ng grade 12, dito na siya tinapos. So, nag-start ako ng ukay-ukay business sa halagang ₱2,000. So, from yung 2K ko nun, pandemic nun, lockdown. Hindi ka basta-basta makalabas. Kailangan mong tumakas sa mga checkpoint. Unang-una kong pinuntahan, yung nirecommend ng kaibigan kong ukay-ukay sa Cubao. Wala akong alam nito sa pag-uukay, wala akong alam sa mga vintage shirt. Ang akala ko lang, pag pumunta akong Cubao, makakuha ako ng shirt, makakachamba ako, tapos mabebenta ko ng malaki. Ganun yung mindset ko. Pumunta ako dun, kasama ko pa nga nanay ko, sumabay ako sa kanya kasi may pupuntahan siya. Wala akong nakuha. May nakuha ko isang t-shirt, Gildan pa, ay hindi, triple A yung tag, tapos hindi pa siya profitable. Parang akala ko dahil triple A yung tag, ano na siya eh, profitable kasi nanonood ako sa mga YouTube. So after nun, pinagpatuloy ko yung pag-uukay. Gumagrind ako, unti-unti akong natuto hanggang sa, ayun na nga, tinayo ko na yung White Friday, yung brand ko. And then 2022, nakipag-partner kami sa isang artista na hindi ko na sasabihin yung pangalan. And nung nakipag-partner kami, mas lumawak yung connections ko and dun na din ako naging fashion stylist. So noong 2022, start na yun ng pagiging stylist ko. After 2 years ng pag-uukay, may napupuntahan na din yung ginagawa ko. Kasi parang dun na din papunta yung direction ng buhay ko eh. No puro damit, na-engage ako sa mga fashion, natututo ako sa fashion world, and at the same time na napa-practice ko yung creativity ko. So dun napapunta yung past ko, nakilala ko yung mentor ko.
si Tonlao, and si Tonlao yung nag-introduce sa'kin sa mga A-list celebrities. And yung unang-unang nabihisan ko, natatandaan ko, assistant pa lang ako nito, is si Piolo Pascual. So, siya yung pinakauna ko, and pangalawa, si Sam Milby. So, parang nagkaroon ako ng jump start kasi puro A-list celebrity agad, yung mga pinakasikat na male celebrity na agad sa Pilipinas yung nabihisan ko. And from there, lumaki ulo ko, eh, talagang yumabang ako kasi imaginin mo, parang nagkaroon ka ng head start, hindi ka nagsimula sa mababang artista, sa malaki agad, eh. Dahil sa opportunity na yun. After no'n yun nagtuloy-tuloy na, ang talents fee ko nun is naaalala ko 1,000 lang per styling. Kasi baguhan pa lang ako nag-aaral, naalala ko pinagtatawanan pa nga nila ako kasi hindi pa ako marunong mag-match ng mga clothes, eh. Hindi pa ako marunong nun. Dun pa ako natutulog sa dressing room, kumbaga puro damit ng artista yun, mga tuxedo, mga polo, tapos andun lang ako, maglalatag ako ng damit, maglalatag ako ng foam, tapos dun ako magpapalipas ng gabi, and ginawa ko yun for 1 month kasi nag-aaral ako. May mga magazine dun, may mga fashion magazine. Nag-aaral ako hanggang 2 AM para lang matutunan yung craft. And at the same time may trabaho, assistant ako, buhat ako ng maleta, plancha ako. Tas ang sahod ko 1K lang. Tapos ginawa ko yun for at least 5 months, and for the 5th month na-meet ko si JK sa isang party ng Cornerstone. Na-meet ko si JK, wala pa siyang stylist at the time. Wala pa siyang porma at the time. Ako yung naging stylist niya. Kasi in-approach ko siya, and sabi ko, "JK, isa akong stylist, ganito, ganyan. May stylist ka na ba? Ganyan. Ano bang kailangan mo? Tara, mag-work tayo." Sabi ko, "Walang bayad." Pero sabi niya, "Hindi, you have to earn." Sabi niya, "You gotta earn, bro. Work is work." Tapos doon ako nagulat kasi parang sa isip niya, bakit ka magtatrabaho ng libre, binibigay mo yung energy and time mo. Babayaran kita. Ta's yun, kinonect niya ako dun sa manager niya, tapos kinonect niya ako sa mga ibang tao na may hawak sa kanya sa UMG. And then from there, nag-uusap na kami sa Viber, and nagkaroon kami ng project actually. Yung pinakaunang project namin yung music video ng gabi kasama si Zild. So, yun yung pinakauna kong paycheck, which is 20,000 pesos yung cheque nun. Pinakauna kong paycheck na natanggap sa buong buhay ko. After nun nagtuloy-tuloy na, may isa na naman kaming project, yung album niya, which ikukuwento ko later. Ginawa namin yung album niya na may 1 billion streams, yung Ere, ginawa namin yung album nun. And then from there tuloy-tuloy na yung career ko nun, umusad na yung career ko. Nabihisan ko nun si Zainab, si Skasta, nung PNF, ex-PDL na collab, si Flo G, na-meet ko din. Ang dami ko nun hanggang sa nagbuwag-buwag yung grupo namin dahil sa isang problema. So, nasira yung business, yung White Friday nasira, yung career ko din tinigil ko kasi parang sabi ko, hindi ko na gusto yung ginagawa ko, parang gusto ko mag-try ng iba. So, to cut the long story short, na-meet ko si King kasi sinimulan ko yung Santi personal brand, which is ito. Sinimulan ko yun, and from there, the rest is history, andito na ako. We tried different businesses, nag-fail. Una, nag-SMMA kami. Nag-fail yun, naka-land kami ng isang client, si Gab, nag-fail. Nag-try kami mag-brokerage firm, which is, gano'n naman yung ginagawa namin hanggang ngayon. Ang dami namin tinry na nag-fail, hanggang nahanap namin ito. And now I'm here. I'm here dito sa beach, doing my work. So ito yung setup na talagang pinaghirapan ko. Ang dami kong nakilala, ang dami namin sinimulang projects na nag-fail. Pero ito yung one thing na gumana kaya nandito ako. Pero yung journey ko from 0 to 100 hindi rin talaga biro. So yun, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking story. We can talk more about the details sa mga next videos, pero gusto ko lang sabihin sa lahat, gusto ko i-document yung progress ko na hindi talaga siya naging madali. And para makapagtrabaho ako dito sa beach na may laptop, is because pinaghirapan ko kasi talaga siya. Hindi ito basta-basta parang magagawa mo lang siya kinabukasan. Hindi eh. Dumaan ako sa matinding proseso eh. Yun lang naman yung gusto kong ikwento is because kung student ka and you're doing bad in school, tandaan mo, grades won't define you. Yung diploma na yun, hindi yun ang magdidikta ng buhay mo. Ikaw ang gagawa ng fate mo. Ikaw ang gagawa ng path mo. But you have to take risk.
you have to have courage and you have to have faith in yourself and faith in God na things will work out. Kung hindi gumagana yung mga plano mo ngayon, it's because hindi pa time. Baka nasa learning process ka pa lang, baka nasa renewal process ka pa lang, kung saan bini-break ka para maging bagong tao ka. Kung hindi ka kasi dadaan sa breaking process, eh, hindi ka magiging bagong tao. So, trust where you're currently at and have faith in yourself na things will work out and work your very, very hardest. Hindi naman imposible yung ganitong setup ng buhay. Basta, pagbubutihan mo lang, of course, lagi magdasal, lagi kong baon ng pagdadasal. Yun lang. So, lang share yung story ko and how I got here. Baka kasi sabihin ng mga tao, eh, tsumamba ako. 'Di ba, King? Billiard lang 'yan.